Magandang umaga, makulimlim na naman nga ang kalangitan, parang uulan na naman ito. For today's video nga, meron na naman tayong i-rescue, panibagong materialis na naman natin to. At nakuha nga lang natin to dito malapit sa area natin, kaya naman hindi tayo masyadong napawisan at napagod. Siya nga pala, kinakailangan nga alisin tong puno na to dahil nga nakasagabal kung saan may gagawin sa kinakatayuan nito. Kaya naman kinuha natin to para maitanim, para nga may pagpatuloy ang buhay nito. At ngayon naman sa larangan na nga ng bonsai. Ang puno nga na to ay variety ng isang citrus na kung saan napakasipag ngang mamunga. Kaya naman ngayon sisimulan na nga natin siyang i-workshop. Medyo nahirapan nga tayong kunin siya dahil nga bukod nga sa napakaraming ugat, napakarami rin pala niyang mother roots. Pero tsinagaan natin lahat ng yan para nga may rescue natin tong isang to. Nakapag-try na nga tayong magbonsai ng mga citrus noon, kaso nahirapan nga tayo dahil nga nagda-dieback ang mga branches nito kapag tinitrain nga natin sila ng bonsai wires. Kaya naman ngayon sa materialis na to, ang gagawin nga nating proseso ay clip and grow. At ngayon nga sisimulan na natin to bago nga ang lahat, ihahanda muna natin ang mga gagamitin natin na tools. Tulad lang nga ng mga lagari at mga knob cutters. Unang step nga muna natin dito sa mga ugat muna. Puputulan nga natin sila na may habang 2 to 3 inches at ganun lang ang kahaba. At bakit nga ba natin ito puputulan? Yun nga ang tanong ng iba. Isang ang dahilan, mahihirapan nga makarecover ang puno. Gawa nga ng mahabang ugat at mahirapan nga itong makarecover. Isa pang ang dahilan para nga magkaroon ng tapering ang ating ugat para nga sa pagka-proportion nito. At syempre para nga kumasya sa ating paso. At dito nga yung mga ibang ugat, ginamitan nga natin ng pait na tools. Gawa nga ng di kaya nga ng lagari dahil nga dikit-dikit ang ibang ugat nito. Pagkatapos nga nun, dinodobli nga natin ng knob cutter dahil nga rough ang kagat ng mga pait at mga lagari. At syempre para maayos na nga rin ang forma ng mga ugat. At dito nga kung mapapansin nyo, ang diretso nga na putol natin, pinapait nga natin to para nga maging slanting ang putol natin. Paraan nga to para maganda ang labas ng mga secondary roots natin. Napaka-importante din kasi ang mga latag ng mga ugat natin. Next naman natin dito tinatanggal nga natin yung mga anumated ng mga roots dito. Di nga rin kasi kaya ayang tingnan kapag dikit-dikit ang mga ugat nito. Bago nyo nga pala gawin guys yung mga ganitong proseso, dapat nga alamin nyo nga muna ang mga ugali ng mga alaga nyo. Dahil nga ang mga ibang klaseng mga puno ay sobrang selan. At kapag nga ganitong proseso ang ginawa sa kanila, ay sigurado kawawa nga ang puno. Kaya nga ang isang napakahalaga ay dapat alamin natin ang ugali ng ating mga puno. Kaya naman sa ganun, hindi nga masasaya ang pinaghirapan at ang panahon na ginugol natin. Susunod nga natin gagawin ngayon ang maalis ng mga mother roots. At bakit nga ba natin tatanggalin ang mga mother root? Di nga kasi natin makukuha ang tamang tayo ng ating bonsai kapag may mga mother root. Kaya naman kinakailangan natin silang alisin. So ito na nga yung kinalabasan ng ating pag-workshop sa kanyang nibari. At ngayon, ito ngayon napili natin na kanyang magiging harapan. Dahil kung papansinin nyo, makikita natin payoko sa atin ang puno. At ganito naman ang magiging itsura ng kanyang magiging likuran. Maganda nga rin naman ang hubog ng kanyang nibari. So bakit nga ba ang kinukuha nating harapan ay yung mga nakayoko sa atin? Dahil nga kapag sa totoong buhay, kapag nakaharap ka nga sa isang puno, sa sobrang taas nga nila, nakayuko nga sila sa atin. Sa next step naman tayo ang malinisan nga ang katawan ng ating puno. Kung papansinin nga natin, musling nga na kumakapit sa ating puno ay yung tinatawag nilang moss. Sa mga hindi nga nakakaalam, ang mga moss nga na kumakapit sa ating puno ay isang uri nga ng mga fungus at delikado nga ito sa mga puno natin. Dahil maaari nga itong pamahayan ng mga insekto, pati na nga rin mga aphids, na nga siyang dahilan para nga unti-unting sirain ang balat ng ating puno. Kaya naman napaka-importanteng malinis lagi ang ating puno. Isa nga rin napaka-importante sa paglilinis ng ating puno ay yung makita natin yung kanilang mga nodes. Dahil kung may moss man ito, maaaring hindi tubuan ng bagong shoots dahil nga natakpan ang ating nodes ng mga moss. Kaya naman ngayong malinis na, kitang-kita na natin ang mga nodes na tutubuan ng mga panibagong shoots. At kung papansinin natin, kitang-kita na yung ganda ng ating puno. Nadadako naman na tayo sa susunod na step. Ang may tanim nga siya sa bagong medium at bagong training pot. Gagamit nga tayo dito ng lumang batya para nga sa kanyang bagong training pot. Para naman sa kanyang gagamitin na medium, first time nga natin itong gagamitin sa mga citrus, ang reverse na medium. Kaya naman sana magtagumpay nga tayo dito.
at oras na nga para maitanim na ang bago nating materyales. At dito nga hindi nga muna natin siya masyadong itaas, gawa nga ng ilulubog muna natin ang kanyang mga nibari. Nang sa gayon nga makaka-recover nga agad ang ating puno. At hindi na nga pala natin ito ginamitan ng rooting hormone. Base nga sa mga experience natin about sa mga citrus, hindi nga sila ganun kaselan. Kaya nga malakas ang loob natin na itinanim ito agad. At kaya naman ngayon ang pinangangambahan ko lang ay ang river sun nga na ginamit nating medium. Dahil first time ko lang ang ginamit ito sa mga uri ng citrus. Pagkatapos naman natin tinabunan ang mga ugat ng river sun, gumamit nga tayo dito ng patulis na stick para nga sa pagsiksik ng mga river sun patungo sa ilalim ng puno natin. Napaka-importante nga itong gawin para nga malagyan ng mga medium ang pinakailalim ng mga ugat. Dahil nga pag nagkataon nga na may space sa ilalim, maaaring mag-dieback ang ilan sa ating mga ugat. At para nga siguradong may laman talaga, diniligan muna natin ito bago natin ito ipagpatuloy. Sa parang ito siguradong ang siksik ang ating mga river sun. At hindi nga tayo mangangamba na matutuyuan tayo ng ugat dahil nga napakasayang naman ang puno kung hindi natin inaayos ang proseso sa pagtatanim. Kaya nga dito sinisigurado nga natin lahat ng mga galaw natin dahil nga may buhay nga rin sila. Sa edad nga pala ng punong to, hindi ko na nga sigurado kung ilang taon na to. Kung makikita nga natin, ang gitna nga ng punong to ay halos tuyo na at parang balat na nga lang niya ang buhay sa kanya. At ngayon nga ito na nga yung last na lagay natin ng medium sa kanya at kita nga natin lubog na nga lahat ng kanyang mga ugat. At ngayon nga ang huling step natin sa kanya ay ang madiligan siya ng maayos. At sa mga materialis natin, nagsimula na nga tayong magpalit ng medium. Yung mga dating topsoil ngayon nga magiging river sand na. Para nga hindi na tayo matuyuan ng sanga dahil nga sa bad drainage nito. Ipapasulyap ko nga sa inyo ang itsura ng ating puno. Ganitong butas-butas na nga at bulok na ang gitna ng ating puno. Pero di pa rin nga tayo nawala ng pag-asa dahil buhay pa ang ibang parte nito. Kaya naman nag-atubili tayong i-rescue ito. Kaya naman ngayon safe na nga ang ating puno. Ito na nga ang front ng ating puno. Tulad nga ng sinabi ko nga kanina, nilubugan muna natin ang mga ugat para nga sa agarang pag-recover nito. Kalaunan kapag malakas na nga ito at naman natin itong itataas para makita ang kanyang nibari. Ngayon naman buwan o taon ang hihintayin natin para sa pagre-recover ng puno. Makikita nyo nga yung ating gloves butas-butas na, isahang workshop pa lang nga yan. Basta ang importante naka-rescue nga tayo at safe na yung puno. At meron na naman tayong pagpakaabangan na puno para sa isang future bonsai. At abangan nga natin yung bunga nito.